Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagkatapos marinig ni Liana ang buong katotohanan mula sa mga labi ni Christian, ay halo-halo ang emosyon dumadagsa sa puso at isipan niya. Ang mga bagay na matagal na inilihim sa kanya ay nabunyag ng lahat ngayon. Nagkaroon ng linaw ang lahat sa buhay niya, sa pagkatao niya. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit siya napunta sa bahay ampunan. Ngayon nauunawaan na niya kung bakit naging napakaila para sa kanya ang pagkamit ng kanyang mga pangarap. Nalaman pa niyang nanganganib na namang mawala sa kanya ang pamilyang matagal na niyang inaasam-asam. Hindi siya papayag. Ninakaw ng mga taong maiitim ang puso ang maraming taon ng buhay niya, na sana ay kapiling niya ang kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid. Hindi siya papayag na magtagumpay na naman ang masamang plano ng mga ito, laban sa kanya at sa pamilya niya. Christian, kailangan kong bumalik na Maynila sa ngayon. Nagulat ito sa sinabi niya. Liana, hindi ligtas para bumalik ka na Maynila ngayon. Nag-aabang lang ang mga kaaway. Kapag may nangyari sa iyong masama, alam mong ako ang unang-unang mababaliw, Liana. Matagal ka ng baliw, Christian. Sinuyod niya ito ng tingin mula ulo hanggang pababa. Ang dala nitong mga manggang hilaw at bagoong ay nakapatong sa ibabaw ng center table. Kung kanina ay nagdalaway siyang kumain ng manggang hilaw na may bagoong, ngayon ay hindi na niya maramdaman ang pangangalam ng sikmura niya dahil sa mga natuklasan niya. Napamaang naman si Christian, tapos ay napailing-iling ito. Tama ka. Matagal na akong baliw. Simula nang matutong tumibok ang puso ko sa'yo. Pero ang uri ng pagkabaliw ko ay ibang-iba kay Liani. Si Liani gustong manakit. Ako hindi kita sasaktan. Dumaan ako sa yugtong nasaktan kita. Hindi na iyon mauulit pa. Dahil ngayon ay aalagaan na kita at poprotektahan. Napabuntong hininga naman siya ngunit ang puso niya ay hindi mapanatag. Hindi niya gusto ang isiping nandito siya sa Santa Lucia at nagtatago. Ang sabi pa ni Christian ay may basbas ng ama niya ang pagdala sa kanya dito ni Christian sa lugar na iyon. Ang ibig sabihin, gustong makatiyak ng ama niya na ligtas siya at malayo sa panganib. Christian, kailangan kong bumalik sa pamilya ko. Hindi ako pwedeng magtago na lang dito. Bumaling naman siya kay Carol na nakaupo lang sa tabi niya. Carol, sobrang nagpapasalamat ako at tinagap niyo ako dito ni Axel. Kahit hindi niyo naman ako lubos na kilala talaga. Pero kailangan kong bumalik sa amin. Kailangan ako ng pamilya ko. Kapag may nangyaring masama sa kanila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tumayo na siya at tumakbang patungo sa pintuan. Pero bago pa niya mahawakan ang seradora, ay hinagip na ni Christian ang kamay niya. Honey, don't do this please. Samo naman ito sa kanya. Christian, alam mo kung bakit gusto kong umuwi sa pamilya ko. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Paano kung wala? Pumihit siya paharap dito. Diretso siyang tumitig sa mga mata ni Christian. Nagsasalimbayan sa balintataw niya ang emosyong puno ng pangamba at takot. Wala namang mangyayari masama sa akin, Christian. Dahil nasa tabi kita. Alam kong hindi mo hahayaang may mangyaring masama sa akin. May tiwala ako sa iyo. Kaya pagkatiwalaan mo rin ako. Kailangan kong bumalik na Maynila ngayon.
Inalis niya ang kamay ni Christian na nakahawak sa seradora at marahan itong itinulak para mabuksan niya ang pintuan. Sa gate ay hinarang naman siya ng 3 security guard. "Palabasin niyo ako," aniya sa mga ito. Hindi gumalaw ang mga ito. "Patawad po, Miss Liana. Sumusunod lang po kami sa utos." Nilingon niya si Christian na alam niyang nakatayo lang sa likuran niya. Tahimik itong nakatingin sa kanya. "Sabihin mo sa kanilang padaanin nila ako. Hindi ko sila tauhan. Kay Axel sila. Di pa kasabi kay Axel na sabihin sa security niya na payagan akong lumabas ng gate." Hindi naman nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Christian. Kitang-kita ang matigas nitong pagtanggi sa gusto niyang mangyari. Namayani ang mahabang katahimikan sa pagitan nila. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin ito nagsasalita. Ang 3 kalalakihan naman ay nakapinid lang din ang mga labi at nag-uobserba sa kanila. Biglang tumunog naman ang cellphone ni Christian. "Loudspeaker mo," aniya rito. Gusto niya marinig kung ano ang gustong sabihin dito ng taong nasa kabilang linya. Kung sino man iyon, may kutob siyang may kinalaman iyon sa sitwasyon nila ngayon. "Liana, sagutin mo, tapos pindutin mo ang loudspeaker. Gusto kong marinig kung anong klaseng report na naman ang matatanggap mo ngayon mula sa mga tauhan mo, Christian." Mariin naman na napabuntong hininga si Christian. "Mark," sambit nito sa pagsagot sa tawag. "Sir Christian, ano yon?" "Gusto ko lang ipaalam sa inyo na dinala sa hospital si Senador Salvacion." Gumalaw naman ang bola sa mga mata ni Christian at tumugon sa kanya. Siya naman ay kumabog ang dibdib. Nanlalamig ang palad at talampakan. Tama naman ang dinig niya, hindi ba? Dinala sa hospital ang papa niya. Ano nangyari? Galing si Senador Salvacion sa isang meeting kasama ang legal team niya. Pagkalabas nila ng venue ng meeting, ay may dumaang motorsiklo. Mabuti na lamang at mabilis si Attorney Bernard at nahatak siya kaagad. Kaya ang balang dapat ay sa dibdib ni Senador Salvacion ay dumaplis lang sa balikat nito. Habang nakikinig siya sa mga sinasabi ni Mark, ay napapahugot siya ng sunod-sunod na paghinga. Naitakip niya sa tapat ng bibig ang nangangatal niyang mga kamay. "Maraming salamat, Mark." Wika naman ni Christian, bago nito pinutol ang tawag. Lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap nito. "Tinatakot mo ako, honey." Tinugo naman niya ang mainit na yakap ni Christian. Nauunawaan naman niya kung saan nanggagaling ang takot nito. Mahal siya nito at mahal nito ang batang nasa sinapupunan niya. "Christian, huwag na tayong magtago. Harapin natin ito ng magkasama. Alam kong kaya natin lampasan to." Sabi niya, totoo iyon. Walang mangyayari kung patuloy lang silang matatakot at magtatago. Ramdam niyang mas kailangan nilang harapin ang problema. Tumango ito at mahigpit na hinawakan ang likod ng ulo niya at kinabig papalapit dito. "Sige, babalik tayo na Maynila." Pabulong nitong sambit sa kanya. Pinataka ng magaang halik ang tuktok ng ulo niya. "Christian, alam kong sobrang ikli lang ng inilagay natin dito sa Santa Lucia. Pero kapag natapos na ang lahat, gusto kong bumalik dito. Hindi na para magtago o bilang kunwari na bihag mo, kundi para maging masaya lang. Kasama ka." Gulat na napatingin sa dako ng pintuan si Senador Salvacion nang bigla silang pumasok sa loob ng pribado nitong silid sa ospital. May benda na angkanan nitong balikat. Nakaupo sa silya. Nasa tabi lang ng higaan ang kanyang ina. "Ma, okay na po ba kayo?" Tanong niya sa ina.
Hindi niya alam na na-discharge na pala ito. Maayos na ang kalagayan ko, iha. Nabitin ang nais nitong sabihin ng inilang hakbang niya lang ang distansyang nakapagitan sa kanila. At mabilis siyang yumuko upang mahigpit na mayakap ang ina. Hindi rin niya napigilan ang pagnulas na mahihinang hagulhol mula sa kanyang mga labi. Anak? Takang tanong naman ito. Hinagod ang likod niya sa kabila ng pagkalito nito kung bakit naging ganoon ang reaksyon niya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang totoo? Na hindi pala kayo na-confine dahil sa sakit niyo, kundi dahil may umatake sa inyo. Natigilan naman ang kanyang mama. Gumapang ang tensyon sa katawan nito. Paano mo? Si Senator Salvacion naman ay umiigting ang panga at sinibat ng matalim na tingin si Christian. Christian, hindi ba sinabi ko sa iyong panatilihin mong ligtas si Liana at itago ang lahat ng ito? Pumayag akong dalhin niyo siya sa Santa Lucia dahil nagtiwala akong poprotektahan mo siya. Pero anong ginawa ninyong dalawa ngayon dito? Mababa lang pero matigas ang boses ng senador. Pa, huwag na kayong magalit kay Christian. Kung sinabi niya sa akin ang lahat-lahat, wala ba akong karapatang malaman ang totoo? Hindi ba ako parte ng pamilya natin? At ako rin ang nagpumilit na bumalik dito. Gusto kong nandito ako, kasama niyo. Lumambot naman ang anyo ng mukha ng senador at nagiinit ang sulok ng mga mata nito. Iniiwasan lang namin may mangyaring masama sa iyo. Hindi ka namin naprotektahan noon, Liana. Ayaw na naming maulit pa iyon. Kung sa pagkakataong ito ay hindi ka pa rin namin maprotektahan, baka hindi na nakayanin ng puso namin ng mama mo. Magiging maayos ako pa. Dahil mahal ako ni Christian at handa niya akong protektahan. Poprotektahan niya kami kasama ang baby namin. Marahas na napatingin sa tiyan niya ang senador. Ang kanyang mama naman ay napatango na lang na tila inaasahan na nitong buntis talaga siya. Pa, magkaka-baby na kami ni Christian. Kaya alam kong gagawin niya ang lahat para hindi malagay sa peligro ang buhay ko at sa buhay ng anak namin. Bumadha naman ang kagaspangan sa mukha ng senador. At para itong tigring gustong lapain si Christian na nakatayo lang sa bandang paanan ng higaan nito. Napahaplos naman sa batok si Christian. Hindi ba nilinaw ko sa iyo na huwag mong bubuntisin ang anak ko? Mahirap pa talagang pigilan ang init ng katawan mo, Christian. Ang sabi ko sa iyo ay huwag na huwag mong bubuntisin ang anak ko habang nasa Santa Lucia kayo. Halos pumutok naman ang ugat sa liig ng senador. Naniningkit ang mga mata nito. Pa, kumalma muna kayo. Ginagap naman niya ang kamay ng ama sa parting walang swero. Pa, hindi naman ako nabuntis ni Christian sa Santa Lucia. Huminga siya ng malalim. Bago pa niya ako dinala sa Santa Lucia, nagdadalang tao na po ako. Namilog naman ang mga mata nito. Dito palang buntis ka na. Tumango naman siya rito. Oo pa. Hindi ko nasabi sa inyo agad dahil natakot ako sa magiging reaksyon nyo. At talaga ngayon mo pa piniling ipagtapat sa akin ang lahat? Dahil alam mong hindi ako makakaalis ng higaan sa kondisyon kong ito. At hindi ko mabubugbog iyan dati mong asawa. Pa, huwag ka na magalit. Magkakaapo na kayo ni mama. Napaungol naman ito. Linti ka talaga, Christian. Magtutuos tayo sa ibang araw. Hindi pumayag si Christian na hindi siya sa bahay nito tumuloy ngayong nasa Maynila na sila at may banta pa rin ng panganib. Mas mababantayan daw siya nito ng maigi kung nasa loob siya ng nagtatayugang pader ng propriedad nito. Hindi na lang niya ito sinalungat dahil mukha iyon naman talaga ang gusto ng papa at mama niya. Kahit hindi sabihin ng mga ito ay nakikita niya sa mga emosyong nagsasalimbayan sa mga mata nito.
na mas panatag ang kalooban ng mga ito kung kasama niya si Christian. Christian, dapat ba talagang sa bahay mo ako manatili? Hindi naman na kasi tayo mag-asawa. Ano ang sasabihin natin sa mga kasambahay mo ron, lalo na kay Pinang? Magugulat iyon kapag nakita ako. Isinatinig niya ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. Nasa loob sila ng sasakyan nito at binabagtas nila ang kahabaan ng daan patungo sa bahay nito. Hindi tayo mag-asawa. I'm sorry. Pero para sa akin, ikaw pa rin ang asawa ko. Pirman na lang naman natin ulit ang kulang sa mga legal na dokumento para maging tunay na mag-asawa ulit tayo sa mata ng mga tao. At kung iniisip mo na I am your ex-husband, bakit hinahayaan mo na paulit-ulit na may nangyayari sa atin? Sumabog naman ang pamumula sa buo niyang mukha hanggang sa kanyang magkabilang tainga. Kailangan ba ganyan talaga ang isagot mo sa akin? Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Nakausli naman ang mga nguso niya. Bahagya lang siyang sinulyapan ni Christian dahil ibinalik din ito kaagad ang tingin sa unahan. Pero gumuhit naman ang pilyong ngiti sa sulok na mapupula nito mga labi. Nakakainis dahil hindi niya mapigilang pagmasdan ang mga labing iyon. Ang mga labi nitong mahilig kumain. Ipinilig niya ang ulo at lihim na kinakastigo ang sarili. Nahawa na talaga siya sa kahalayan ng utak nito. Hindi mo kailangang mag-alala, honey. Si Pinang, matutuwa yun kapag nakita ka. Magugulat, oo, pero mas mangingibabaw ang tuwa nun. Natahimik naman siya dahil sa sulok ng puso niya ay naroroon ang pananabik na muling makasama niya si Pinang. Ito ang pinakamalapit sa kanya noon at may panahong gusto pa nitong sumama sa kanya. Balak naman talaga niyang kunin ito. Kaso ay ang dami nangyaring hindi niya inaasahan. Lalo na ang pagkakatukla sa tunay niyang pagkatao at paglipat niya sa bahay ng mga salvasyon. Nang papasok na sila sa mataas na gate ng bahay ni Christian, ay nagulat siya sa dami ng mga nakayuniforming lalaking nakatayo sa magkabilang gilid ng gate. Dinaig pa nito ang boss ng mafia sa mga pelikulang napapanood niya. Hindi ba ito miyembro ng mafia? Bakit parang ang dami nitong tauhan? Nang nasa loob na sila ng bahay ay inilingap naman niya ang tingin sa kabuuan ng sala. Namiss niya maupo sa sofa at manood lang ng TV habang hinihintay ang pagdating ng asawa galing sa opisina. Ma'am Liana? Napalingon siya sa pamilyar na boses. Nag-uugnay ang mga tingin nila ni Pinang. Namilog ang mga mata nito at bahagyang umawang ang mga labi nito. Ma'am Liana, ikaw ba talaga yan? Nangilid na ang luha sa mga mata nito. Oo, ako nga ito. Gumuhit naman ang maliit na ngiti sa mga labi niya. Halika nga rito. Yakapin mo naman ako. Alam kong namiss mo ako. Hindi na pa nagpatumpik-tumpik pa si Pinang. Mabilis itong lumapit sa kanya at niyakap siya ng buong higpit. Miss na kita, Ma'am Liana. Dito ka na ba ulit titira? Nagkabalikan na ba kayo ni Sir Christian? Sabi ko naman sa iyo, mahal ka talaga ni Sir Christian. Napatingin siya kay Christian. Nakatingin din ito sa kanya. At nakikita niya ang ngiti sa mga labi nito. Tama ka, Pinang. Mahal ko talaga ang mamo. Sambit naman ni Christian na nagpasinghap naman kay Pinang. Mulagat itong napatingin kay Christian. Tapos ay sa mukha niya. Ma'am, narinig mo yon? Mahal ka talaga ni Sir. Bulalas naman ito. Ngumiti naman siya. Sabi mo nga hindi ba? Humagikik naman ito sa kabila ng patuloy pa ring paglalandas ng luha sa pisngi nito. Maya-maya ay hinila siya ni Christian sa kamay. Napilitan tuloy siyang kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya ni Pinang. Nagtatanong ang mga matang napatingala naman siya sa lalaki. Tama na yan, Pinang. Gusto kong masolo ngayon ang asawa ko. Pagdating talaga sa kanya, sobrang mapag-angkin ni Christian.
Pero nasasanay na siya at nagugustuhan na rin niya iyon. Iyong pakiramdam na ayaw siya nitong ibahagi sa iba. Sir Christian, baka pwedeng 5 minuto pa. Apila naman ni Pinang. Ngumiti naman si Christian. Pero may tigas ang pagngiti nitong wika. No. Si Sir Christian naman, napakamot na lang sa ulo ang dalaga. 3 minuto po, pwede ba? Gusto niya mapahalakhak, pero pinigil niya lang ang sarili. Paano'y parang mga bata ang dalawa na nag-aagawan sa kapirasong candy. Pasimpleng bumaba ang tingin niya sa kamay niyang hawak ni Christian. Napansin niyang humihigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Kada igigiit ni Pinang na gusto pa nitong makasama siya. No, sambit naman ni Christian kay Pinang. Umakyat na sila sa hagdanan. Subalit biglang lumingon naman si Christian sa kasambahay. Hindi kami kakain at wag na wag mo kaming iistorbohin. Napamulagat naman siya sa sinabi ni Christian. Nanlalaki ang mga matang tinampal niya ang braso nito. Anong sinasabi mo riyan? Pabulong naman niyang sikmat dito. Naglaro lang ang mainit ng ngiti sa mga labi nito. What? May nasabi ba akong mali? Hindi naman talaga tayo maghahapunan kasi kumain na tayo sa labas. Tama naman nga ito, kumain na nga sila sa labas. Ang dami pa nitong in-order at naubos nilang lahat iyon. Gusto mo bang maistorbo ang pahinga mo ngayong gabi? Hindi ba pagod ka? Dugtong ni Christian sa litanya nito. Ang paraan kasi ng pagkakasabi mo noon kay Pinang, parang may ibang kahulugan eh. Anong ibig sabihin? Parang may masamang bala ka talaga sa akin. Natawa naman ito. Mababa pero buong buo. Kahit ang mga mata nito ay naniningkit din sa pagkaaliw sa kanya. Masamang balak? Plano mo akong kapangin ngayong gabi ano? Umamin ka. Napailing ito habang nakaukit ang matamis na ngiti sa mga labi nito. Aliw na aliw sa kanya. Ang alam ko, inosente ang utak ko ngayon. Wala akong iniisip na kalibugan. Aywan ko lang sa'yo, Liana. Kasi ikaw ang nakaisip niyan. Pinag-cross naman niya ang kamay niya sa tapat ng dibdib at inirapan niya ito. Lumiko siya at tumakbang patungo sa silid na inuukupan niya noong nagdesisyon silang maghiwalay na ng kwarto ni Christian. Where do you think you're going, honey? Pumaikot ang mainit nitong palad sa palapulsuhan niya. Pakiwari niya ay lumalakas ang pagpintig ng puso niya dahil sa init na nanggagaling sa palad nito. Itinuro niya ang silid niya. Sa kwarto ko, kasi nga magpapahinga na ako. Hindi ba dahil pagod ako? Ikiniling pa niya ang ulo. You're going to sleep in our room, honey. May painalidad sa tono ng boses nito. Pero pwede naman doon na rin ako sa dati kong kwarto kasi. No, hindi natin to pagtatalunan ngayon. Sinasabi ko sa'yo, doon ka matutulog sa kwarto natin. Napalunok siya dahil malinaw niyang nakikita ang igting ng apoy na nagliliyab sa bulan ng mga mata ni Christian. Parang gusto siya nitong kainin. Kahit na wala pa itong ginagawa, ay ramdam niya ang init na unti-unting gumagapang sa buong katawan niya. Siguradong kakainin siya ng buo nito. Kilala niya ito. Gustong-gusto nitong kinakain siya. At kapag pumasok siya sa dati nilang kwarto, baka anit lang niya ang hindi masayaran ng dila nito. I won't do anything naughty, I swear. Anito pero ang sinasabi ng mga mata nito ay iba. Gusto niya mapaungol dahil sa mga hindi niya makontrol na reaksyon ng kanyang katawan. Sa mga simpleng titig pa lang ng kanyang dating asawa. Pumasok na tayo sa loob ng kwarto natin. Imamasahe kita. Huwag mo munang isipin ang tungkol kay Liani. Pwede ba yon? Baka makasama sa baby natin kung ganitong nag-aalala ka ng husto. Sabi nito, kaya pagsisilbihan kita ngayong gabi. Imamasahe kita. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Ayoko niyan. Ayoko nang imamasahe mo. Delikado. Naisip niya.
Baka kung saan mapunta pa ang ino-offer na masahe ni Christian. I insist. Usal naman ito. Pagkatapos ay walang babalang pinangkusiyan nito at tumakbang na ito patungo sa kwarto nila. Nabalot na lang ng mga tili niya ang kahabaan ng pasilyo. Mukhang magiging ulam talaga siya ni Christian ngayong gabi.